Hindi nga makapaniwala si Zhang na tinatanggihan ng ating bida ang kanyang mga libro o Stage 1 cultivation technique. Kaya naman agad niyang tinanong ang ating bida sa kung bakit niya ito tinatanggihan dahil siya nga daw ang naghahanap ng mga teknik na ito kagabi. Pero sinabi lang naman ni Shu na alam na ni Zhang ang sagot sa kanyang tanong, at naisip nga ni Zhang na dapat ay hindi sila nag-offer ng madaming techniques agad-agad. Alam nga daw ni Shu na tanging mga nobles at may katungkulan lang sa kaharian ang pwedeng magmay-ari ng mga teknik na ganito, tulad na din ang sinabi ni Zhang sa kanya kagabi, dahil nga sa masyadong mahalaga ang mga cultivation technique. Malamang nga din daw na dati pa ay pinagdududahan na ng ating bida ang kanyang pagkatao, at nakumpirma nga ni Shu ang kanyang duda ng dahil sa mga techniques na ito. Habang si Shu naman ay iniisip lang na kailangan niyang kumalma at pigilan ang kanyang sarili, hindi nga daw pangkaraniwan ang mga hawak na techniques ni Zhang, kaya naman hindi niya maiwasang matukso sa mga ito, pero pag agad nga daw niya itong tinanggap ay sigurado na masasali siya sa isang malaking gulo kalaunan. Iniisip nga din niya na kailangan pa din niyang bumalik ng Earth, kaya kahit kunin at ibenta niya ang mga libro ni Zhang ay hindi din niya magagamit sa Earth ang mapagbebentahan dito. Bigla namang nagbigay ng magandang offer si Zhang sa ating bida, at bukod nga daw sa mga manual na ibibigay nila, ay sisiguraduhin niyang magkakaroon ng malalakas na sundalo si Shu sa loob lamang ng 6 na buwan. Ano sa tingin mo minsan lang dumating sa buhay ang ganitong opportunity, wika pa nga niya, pero sinabi naman ni Shu na mas importante pa din ang kanyang buhay, kaysa sa anumang pagkakataon o opportunity. Iniisip nga ni Shu na kahit ang mga A-rank o Stage 1 ay hindi kayang pigilan ng isang atake mula sa mga Divine Master o Grandmasters, kaya naman ayaw nga daw niyang masangkot sa problema nila Zhang. Iniisip naman ni Zhang na malinaw na sa kanya ang lahat ngayon, pero hindi nga daw siya naniniwala na magbubulag-bulagan ang ating bida pag ang mga kaibigan nito ay nahihirapan o nasa panganib. Minsan na nga din daw niyang inisahan ang ating bida nang sinubukan niyang iwan si Shu matapos sumugod ang Blackwing Army sa kanilang bahay, pero nagtungo at binalikan pa din siya ng ating bida upang iligtas. Kaya naman muli nga daw siyang susugal, at iniisip na dapat ay madala muna niya si Shu sa kanilang panig o makumbinsi na tanggapin ang mga libro. Agad nga niyang sinabi na hindi nila kailangan ng kapalit o pangako ni Shu sa kanila, hindi nga din daw sila hihingi ng kondisyon kapalit ng mga librong ito, basta hayaan na lang sila na tumulong sa pag-ensayo ng kanyang mga sundalo. Hindi naman makapaniwala si Shu na ibibigay talaga ni Zhang ang mga libro sa kanya ng libre at walang kapalit. Gayunpaman ay sinabi niyang wala namang problema kung nais nila Zhang na matrain ang kanyang mga sundalo, pero may isang kondisyon nga daw siya, at agad namang sinabi ni Zhang na kahit anong kondisyon pa yan ay walang problema. Pero bigla niyang na-realize na parang may mali, siya nga daw ang nag-aalok ng tulong sa ating bida, pero bakit siya pa ang kailangang sumunod sa kondisyon ni Shu, mukhang baliktad yata ang sitwasyon natin, wika nga niya. Pero nanatiling tahimik at nagkunwaring nag-iisip lang naman ang ating bida, kaya sinabi ni Zhang na kailangan nilang linawin ito. Sabay tanong kung bakit kailangan pa niyang sumunod sa kondisyon ng ating bida, siya naman ang magbibigay ng mga cultivation technique. Mag-umpisa ulit tayo sa usapan natin, wika nga ni Zhang, kung saan nais nilang ibigay ang mga librong ito sa ating bida, pero tinatanggihan niya ito dahil pwede siyang mamatay o mapahamak ng dahil sa mga techniques na ito. Kaya sinabi ni Zhang na hindi nila kailangan ng commitment kay Shu at hindi din sila magbibigay ng kondisyon, basta payagan lang silang turuan at matrain ang kanyang mga sundalo, at sinabi nga ni Shu na walang problema pero siya ang may kondisyon sa kanila. At ilang sandali pa nga ang nakalipas ay nangiti na lang din si Zhang habang iniisip na ito na lang ang paraan upang madala niya si Shu sa kanilang panig. Natawa na nga lang din siya habang nakatakip ang kanyang mga mata, at sinabi na hindi bali na at sabihin na lang ni Shu kung ano ang kondisyon na nais niya. At sinabi nga ni Shu na kailangan nilang magturo ng libre, sabay sabi kay Xiaoyu na ipaliwanag kay Zhang ang buong detalye. Agad ngang lumabas si Xiaoyu at sinabi na alam nila Zhang kung gaano kagastos ang pagpapatakbo o manage ng sundalo, lalo na ngayon at wala namang pumapasok na pera sa kanila at natigil nga daw ang pagbebenta nila ng sabon. Pero hindi naman daw sila kuripot at bilang kapalit nga ng pagtuturo nila Zhang ay makakatanggap sila ng libreng pagkain at tirahan, tama-tama, wika naman ni Shu, dahil kahit papaano ay may konsensya din naman daw siya. Dahilan upang magalit si Zhang dahil nais lang daw pala ng ating bida ng libreng techniques, at libreng guro para sa kanyang mga sundalo, at ayaw maglabas ng pera tulad ng pangako niya na ibibigay o bayad niya kila Zhang.
Pero mukhang wala na nga daw magagawa si Zhang sa pagkakuripot ng ating bida at pumayag na lang din siya sa kondisyon ni Shu. Gayunpaman ay pakiramdam nga daw niya na bigong-bigo siya sa kanilang naging pag-uusap. Habang si Shu naman ay masyado ang tuwa, at sinabi pa nga na sana ay maging maganda ang resulta at mag-enjoy sila sa kanilang pagtutulungan. Pero bigla namang sinabi ni Zhang na kailangan niyang linawin ang isang bagay sa ating bida, at ito nga ay ang patungkol sa pamumuno sa Wu Wei Army. Dahilan upang biglang umatras si Shu at tanungin kung nais ba nilang kunin ang posisyon niya bilang commander, pero sinabi naman ni Zhang na nais lang niyang sabihin kay Shu ang isang bagay. Ito ay dapat siguraduhin ni Shu na susunod ang lahat ng sundalo sa kanyang utos at salita, dahil ang tao nga daw na pinagkakatiwalaan ni Zhang ay ang ating bida, hindi ang kanyang mga sundalo. Sinabi nga din ni Zhang na ang mga techniques nila ay hindi nila binibigay ng libre, at ituturo sa kanyang mga sundalo para lamang kumalat o malaman ng iba. Nais kitang tulungan sa bagay na yan, wika naman ni Shu, pero hindi nga daw maaalis sa mga tao ang pagiging tsismoso at mayabang, na pwedeng maging dahilan upang mabunyag ang patungkol sa mga stage 1 techniques at kila Zhang, kaya naman sinabi ni Zhang na pwede niyang gawing alipin ang kanyang mga sundalo. Sa pamamagitan nga daw nito ay magiging slave lord ang ating bida, at makukontrol niya ang lahat ng kanyang sundalo, at ito din ang paraan upang masiguro na hindi malik o banyag ang kanilang mga techniques. Sinabi nga din ni Zhang na alam naman niyang hindi ganun kalakas ang mental power ni Shu, kaya handa naman silang maghihintay hanggang matapos at maging alipin niya ang lahat. Pero tila pinupukpok nga daw sa kanyang kukote ang turo sa kanila na pagkakaroon ng respeto sa bawat tao sa Changbai, kaya naman paano niyang maaatim na maging slave lord sa mundong ito. Sinabi nga ni Shu na malamang sa ayaw itong marinig ni Zhang, pero para sa ating bida nga daw ay pantay-pantay ang lahat ng mga tao matapos silang isilang, kaya wala siyang intensyon na makontrol ang ibang tao o pakialaman ang kanilang kalayaan. Naniniwala nga din daw siya na magkakaroon siya ng mga tapat na tauhan sa kanyang pamamaraan, isa pa ay mag-progress lamang daw ang tao kung malaya siyang nagagawa ang lahat ng naisin niya. Kaya naman natulala na lang si Zhang habang nakatingin sa ating bida, at biglang nasabi na ang paniniwala ni Shu ay katulad sa isang tao na kanyang kilala. Ang tinutukoy nga niya ay ang founder ng Sword Pavilion at ang kanilang hari, na sinabi din ng ganitong bagay sa kanila dati. Bahagya nga ding natulala si Shu, hanggang sa bigla niyang sabihin na natatakot din siyang mapagtaksilan, kaya tinatanong niya si Zhang kung wala bang ibang paraan maliban sa pagiging alipin ng kanyang mga sundalo. Sinabi naman ni Zhang na mayroon pang ibang paraan, at ito nga ay ang pagkakaroon niya ng contract sa mga sundalo. Tila isang kasunduan nga daw ito ng isang master at tauhan, pero ang master ay hindi makontrol ang pang-araw-araw o mga bagay na nais gawin ng kanyang tagasilbi. Pero kung sakali nga daw na magtataksil ang tagasilbi, ay kusa na lang sa isabog at masisira ang root ng sinumang magtaksil. Sapat na yun para sa akin, wika naman ni Shu, sabay sabi na ipagbigay alam sa lahat na mamayang hapon ay uumpisahan agad nila ang contracts na ito. Tinanong naman ni Zhang kung talaga bang diretsahan lang niyang sasabihin ang mga ito sa sundalo niya, at kung hindi ba siya dapat maghanda muna. Sinabi nga din ni Zhang tamang may stage 1 techniques nga daw sila, pero kung hindi magugustuhan ng mga sundalo ang patungkol sa contracts ay pwede silang magrebelde, at maaari itong magdulot ng panganib sa kanila. Pero sinabi naman ni Shu na mas mainam kung sasabihin na agad nila ang totoo sa mga sundalo, nasa kanila na nga daw kung papayag sila o hindi na magkaroon ng kontrata sa ating bida. Pagsapit nga ng hapon ay agad nilang pinatawag ang lahat ng mga sundalo, at dito ay sinabi ni Shu na nais niyang magbigay ng opportunity sa kanila. Pero bago nga daw yun ay kailangan muna niyang masiguro na lahat ay susunod sa kanya, at mananatili siyang commander nila. Sinabi nga din ni Shu na pwede niya silang puwersahin na maging alipin kung nanaisin niya, pero hindi nga daw ganun ang paniniwala ng ating bida, at alam niyang wala sa kanila ang nais na mapagkaitan ng kalayaan. Pero bigla silang nagsigawan at sinabi na nais nilang maging alipin ng ating bida, wala nga daw silang pakialam kung maging alipin sila ni Shu at ayaw naman nila ng kalayaan na sinasabi niya. Kaya naman napatanong si Zhang kung ayaw ba talaga ng ating bida na magkaroon ng alipin, pero bakit tila umano nagtalaga siya ng mga tao sa karamihan ng sundalo upang sabihin na nais nilang maging alipin at pangunahan ang mga ito. Pero sinabi lang naman ni Shu na hindi nila kailangang maging alipin, dahil naniniwala siya na kalaunan ay magpapasalamat sila sa ating bida sa naging desisyon niyang ito. Sinabi nga din niya na kalaunan ay mauunawaan din nila ang kagandahan ng pagiging malaya.
Pero makulit nga ang mga ito at nais daw talaga nilang maging alipin, para na din makapagtanim ng mani para sa ating bida at kung ano-ano pa. Kaya naman biglang napapatanong si Shu sa kung nababaliw na ba sila. Kakaiba talaga ang mga tao dito at hindi ko sila maunawaan, wika pa nga niya, habang si Xiaoyu naman ay napapatanong kung rebelyon na ba ang nangyayari, dahil hindi sila nakikinig sa sinasabi ni Shu. Ilang sandali pa nga ay tinatanong ni Shu kung bakit nais nilang maging alipin ang ating bida, at dito ay sinabi ni Heita na makapangyarihan si Shu, kaya walang maglalakas ng loob na suwayin siya kahit papangit ang kanyang pananalita. Yun lang ba, wika naman ni Shu sabay tanong sa opinyon ng iba, at sinabi nga ni Chenji na nais nilang maging alipin, dahil mabait, mapagkumbaba at mapagbigay na master si Shu, dahilan upang mapatanong ang ating bida kung sigurado ba si Chenji na siya ang tinutukoy niya. Hanggang sa sinabi naman ng lalaki sa likod nila Heita na gumanda at guminhawa ang buhay nila matapos silang maging tagasunod ng ating bida, kaya mas mainam nga daw kung tanggapin na lang ni Shu ang petisyon nila na maging alipin niya. Dahil naman sa kanilang mga sinabi ay naiisip ni Shu na malamang sa napahirapan at hindi patas ang turing sa kanila ng mga dati nilang slave lords, at maging ni Ye Xiaoming na dating commander ng Wuwei Army. Patuloy nga ang pagpipilit nilang maging alipin ng ating bida, hanggang sa mainis na ito. Kaya naman agad siyang tumayo at sinabi na manahimik silang lahat, kasabay nito ang paggamit ng bishop sa kanyang abilidad upang hindi sila makagalaw. Matapos na nilang makita ang bishop, ay sinabi ni Zhang na malamang sa ito na ang misteryosong Stage 1 cultivator na tagasilbi ng ating bida, nakakatakot nga daw ang presensya nito. Pero naisip niya ding parang may mali, matapos niyang mapansin ang tila hangal na pagtawa at ngiti ng bishop. Tinawag naman ni Shu na kaibigan ang kanyang mga sundalo, at dito ay sinabi niya na nais lang niyang magkaroon ng contract sa kanila, kaya pinagbawalan na din niya ang mga ito na banggitin ang patungkol sa pagiging alipin. Sunod nito ay inutusan niya ang bishop na alisin o itigil na ang paggamit sa kanyang abilidad, kaya naman halos sabay-sabay silang bumagsak, at dito ay sinabi ni Heita na alam na niya ang dahilan. Kaya naman napapatanong ang kanyang mga kasama sa kung ano ang ibig niyang sabihin. Sinabi nga niya na ayaw silang maging alipin ng ating bida dahil mahihinang nilalang sila, at bukod tangi nga daw na Stage 1 cultivator lang ang nais maging alipin ng ating bida, kaya naman na-realize nila na hindi daw sila kwalipikado. Matapos nga nito ay sinabi nilang payag na sila sa nais ng ating bida, pero pag lumakas nang daw sila ay nais pa din nilang maging alipin ni Shu, kaya napapaisip ang ating bida sa kung ano kaya ang mga sinabi ni Heitan sa kanila. Ilang sandali pa ay biglang pinunasan ni Shu ang kanyang pawis at tumingin kay Zhang, dito ay sinabi niya na tama si Zhang at dahil nga daw sa sobrang kasikatan ng ating bida, ay muntik na niyang hindi makontrol ang mga sundalo at tauhan niya. Pero sinabi naman ng dalawa na tigilan na ni Shu ang pagyayabang, pagpangit pikit wika naman ng ating bida, kaya masyado ang galit ni Zhang at pilit nga siyang pinipigilan ng kanyang mga kasamahan, at sinasabi na wala siyang laban kay Shu. Hanggang sa pag-alis nga ng magkapatid ay masyado pa din ang galit ni Zhang, kaya naman sinadya niya daw na hindi pa alalahanan ng ating bida, na ang pag-sign ng seremonya o contract ay nangangailangan ng mental power. Sinabi nga din niya na matapos madrain ang mental power ni Shu, ay siguradong mawawala ang nakakabweset na kayabangan ng ating bida. Ilang sandali pa nga ang nakalipas ay sinabi ni Shu na mag-uumpisa na sila sa contracts, na unang nga nag-presente si Heitan na magkaroon ng contract sa ating bida. Dito ay sinabi ni Shu na hindi dahil sa mahihina sila kaya ayaw niyang maging alipin ang mga ito, at hiling na nga lang daw ng ating bida na kalaunan ay maunawaan nila ang kahulugan ng buhay, at kung gaano ito kaimportante. Sinabi naman ni Heitan na kahit hindi niya maunawaan ang mga sinasabi ng ating bida ngayon, ay nagpapasalamat pa din siya sa binibigay ni Shu na respeto maging sa mga katulad niya na mababang klase ng tao. Matapos pa nga ang ilang sandali ay lumutang ang enerhiya mula kay Heitan at nagtungo ito sa palad ng ating bida, kaya napapaisip si Shu kung tapos na ba ang kontrata, iniisip nga din niya na tila may invincible na link na daw sa pagitan nila ni Heitan. At dahil sa contract na ito ay pwedeng mautusan at malaman ng kanyang tauhan ang naisin niya kahit hindi siya nagsasalita, tulad na lang ng pag-utos niya kay Heitan na kumuha ng upuan sa pamamagitan ng pag-iisip lang dito. Ayon kay Shu ay isang pamamaraan lang ito ng communication o tila wireless o manong pagbibigay ng utos, kung saan ay matatanggap lang ng mga tauhan niya ang nais niyang ipag-utos sa mga ito. Pero kung magagamit nga daw nila ito sa digmaan at sa tulong na din ng magandang pamumuno, ay siguradong mag-improve o hindi basta-basta matatalo ang kanilang hukbo.
Agad na ding bumalik si Heitan matapos siyang makakuha ng upuan ayon na din sa utos ni Shu, at pag-upo nga ng ating bida ay sinabi niya na bilisan nila upang matapos ang contract signing ngayong araw. Pero sa likod niya ay natatawa naman si Zhang, at hindi naniniwala na matatapos ni Shu ngayong araw ang contract signing, mamaya lang ay madrain na ang mental power mo, wika pa nga niya. Makalipas naman ang 2 oras ay patuloy pa din sa paggawa ng contract ang ating bida, kaya napapatanong si Zhang sa kung ilan na ba ang nagawa ng contract ni Shu. Sinabi naman ng kanyang kasama na mahigit 1,000 na umano, at hindi nga makapaniwala si Zhang. Imposible itong mangyari, wika nga niya, dahil ang mental power daw ng tao ay nakadepende sa level ng kanyang cultivation. Napapatanong nga din siya sa kung paanong ang stage 4 na tulad ng ating bida ay kayang makagawa ng mahigit 1,000 contract, nang hindi nauubos ang kanyang mental power. Napapatanong na nga lang din sila sa kung stage 4 lang ba talaga si Shu. Tignan mo yung mukha niya, mukhang hindi man lang siya nakakaramdam ng pagod, wika pa nga nila. Sinabi naman ng isa na magpatuloy na lang muna sila sa panunod sa ating bida, malamang nga daw na pagkakataon na din nila ito upang malaman ang limitasyon ni Shu. Pagsapit naman ng gabi makalipas ang 6 na oras, ay natapos na ang paggawa ng contract ni Shu sa lahat ng kanyang mga sundalo at tauhan. Pero bigla siyang nagulat nang hawakan ang kanyang balikat ni Zhang. Dito ay sinabi ni Zhang na malamang sa pagod ang ating bida matapos ang lahat ng contract na nagawa niya, kaya ayos lang kung maramdaman niyang hindi siya comfortable sa kanyang katawan. Ano bang sinasabi mo, wika naman ni Shu kay Zhang, habang si Xiaoyu ay nagdala naman ng tubig para sa ating bida. Agad na ding pinasalamatan ni Shu si Xiaoyu habang si Zhang ay nanatiling tahimik. Iniisip nga ni Zhang na maging ang stage 1 cultivator ay hindi kayang gumawa ng 3,000 contract sa isang araw, kaya napapatanong din siya sa kanyang sarili kung ano kaya ang mga lihim na tinatago ng ating bida sa kanya. Pagbalik nga nila sa kanilang quarters ay napapatanong ang mga kasamahan ni Zhang sa kung paano nakagawa ng mahigit 3,000 na contract ang ating bida sa loob lamang ng isang araw. Masyado siyang kakaiba, wika pa nga nito. Sumingit naman ang isa at sinabi na punong-puno ng sekreto si Shu, pero kursunada nga daw niya ang ugali ng ating bida. Sinabi lang naman ni Zhang na malayo pa si Shu sa kanyang layunin, pero ngayon pa nga lang daw ay tila nagkamali na siya. Naalala nga din niya ang sinabi ng founder ng Sword Pavilion noon, kung saan ay ang spirit at will ang kailangan na maensayo at mapag-ibayo ng kanilang mga estudyante, dahil doon umano nagmumula ang sword intent. Iniisip nga din niya na malamang sa kaparehas ng sinabi ng dating founder ang paraan ng pag-ensayo ni Shu. Kaya malamang nga daw na stage 1 na si Shu sa kanyang sword intent, at mukhang kailangan na nga lang daw palakasin ng ating bida ang kanyang physique ngayon, upang maging stage 1 din ang cultivation niya. Ilang sandali pa ay sinabi na ni Zhang sa kanyang mga kasama na hindi siya sigurado sa ginawa nilang desisyon, o pagbibigay ng mga libro o cultivation technique. Pero sinabi naman ni Dongye na wag nang isipin ni Zhang ang patungkol sa bagay na ito. Ang importante nga lang daw ngayon ay nakapagbigay sila ng pabor sa ating bida, kaya naman sa hinaharap pag mas lumakas pa sila ay mas malaking tulong ang pwedeng mabigay ni Shu sa kanila. Tama, wika din naman ng iba pa nilang kasmahan, dahil ang gagawin lang naman daw nila ay magturo at pangunahan ang pag-ensayo ng mga sundalo, at kung sakaling dumating nga daw ang kanilang hari ay magiging kapaki-pakinabang pa din sila. Bigla nga ding naalala nito ang sinabi ni Zhang na nais magtungo ni Shu sa Sword Pavilion, pero dahil sa commander na siya ngayon ay hindi naman na daw kailangang harapin ni Shu ang panganib, upang makapasok o maging estudyante ng Sword Pavilion. Yan din ang iniisip ko dati, wika naman ni Zhang, pero ngayon nga daw ay nais na niyang makita kung ano ang mangyayari pag naka-enroll si Shu sa Sword Pavilion. Pakiramdam nga daw niya ay mayroong bagay na hinahanap si Shu, kung saan ay sobrang importante umano nito at tila kaugnay ito ng isang malaking sekreto. Pero bigla naman siyang sinipa sa mukha ng isa niyang kasama, habang sinasabi na tigilan na niya ang pagsasalita o pagbibigay ng palaisipan sa kanila. Hindi pa nga nakuntento ang lalaking may purple na buhok at binugbog pa si Zhang, na agad namang humingi ng tawad at sinabi na nagkamali siya. Mainam kung ganun, wika naman ni Dongye, dahil ang dapat nga lang daw nilang isipin ngayon ay kung paano nila mababago ng tuluyan ang Wu-Wei Army. Makalipas pa nga ang 2 oras ay nakagawa na ng plano si Zhang sa kung paano nila tuturuan ang mga sundalo ng ating bida. Pero bigla namang kumatok si Shu, kaya agad siyang tumakbo upang pagbuksan nito ng pintuan. Agad na ding pinakita nila Zhang ang plano na ginawa umano nila upang turuan ang mga sundalo, pero matapos namang tignan nito ni Shu ay sinabi niya na tila mayroong nawawala.
Sinabi nga niya na walang akademiko dito sa kanilang plano, kailangan nga daw nilang turuan na magbasa at sulat ang kanyang mga sundalo, dahil ayaw naman niyang manatili silang tanga sa bagong era na ito. Pero nanatili lang naman na tahimik sila Zhang sa sinabi ni Shu, at tinanong nga niya kung importante ba talaga na matuto silang magsulat at basa. Pero bigla lang naman siyang pinatikaman ng ating bida, at dito nga ay tinanong ni Shu kung sino sa tingin ni Zhang ang mananalo sa digmaan ng magkaparehas na pangkat. Kung ang pangkat ba ng matatapang o ang pangkat ng matatalino, dito ay sinabi ni Zhang na ang pangkat ng matatapang ang mananalo, dahil hindi sila matatakot o natatakot na mamatay para sa kanilang pinaglalaban. May punto kawika naman ni Shu, pero wala nga daw siyang balak na ipadala sa digmaan ang kanyang mga sundalo para magpakamatay o mamatay lang ng dahil sa kanilang paniniwala. Ang nais nga daw ng ating bida ay mapag-isa ang kanilang idea at kaisipan, kaya naman na-shock si Zhang habang iniisip ang salitang pag-isahin ang kaisipan. Iniisip nga niya na ang mga sikat na generals dati ay pinag-iisa din ng kaisipan at lakas ng kanilang mga sundalo, isang magandang sample na nga daw dito ang dating hari at ang kanyang Imperial Dragon Guards. Pero sa kasamaang palad nga daw matapos mawala ang dating hari ay mas naniniwala na ang mga tao na madadaan nila sa puwersa at lakas lagi ang labanan. Wala na nga din daw nagbibigay ng halaga sa mga iniisip ng kanilang mga sundalo, kaya napapaisip siya sa kung paanong nauunawaan ni Shu ang ganitong bagay, at kung pinanganak ba talaga siya para maging isang general o pinuno. Bigla namang sinabi ni Shu na hindi sapat na marunong lang silang magbasa at sumulat, sabay tanong kung mayroon bang marunong sa mathematics kila Zhang. Ba't mo natanong ang bagay na yan, wika naman ni Zhang, pero bigla siyang inakbayan ng ating bida at sinabi na kailangan din nilang turuan ng math ang mga sundalo niya, dahil kung hindi ay malulugi ang negosyo niya ng sabon. Tinanong naman ng mga kasamahan ni Zhang kung bakit iniisip pa din ng ating bida ang pagtitinda ng sabon, sinabi nga din nila na siguradong makikilala ang pangalan ng Wu Wei Army sa buong mundo, kaya isa umanong kahihiyan sa kanila ang pagtitinda ng sabon. Pero tinanong lang naman ni Shu kung ano ba ang mali sa pagtitinda ng sabon, yun na din daw ang pinagsimulan nila kaya hindi nila ito pwedeng itigil. Hindi namin sila tuturuan ng mathematics kaya kalimutan mo na yan, wika naman ni Zhang, pero sinabi naman ni Shu na hindi nila ito gagawin ng libre, dahil pwede nga daw niyang ilagay ang pangalan nila o Imperial Dragon Guard sa mga sabon. Kaya naman napatingin na lang si Zhang sa sabon ng ating bida, at agad na niyang na-imagine ang posibleng mangyari ayon na din sa sinasabi ni Shu, kaya naman bigla na lang siyang naiyak at ipagdadasal na nga lang daw niya ang mabilis na pagkawasak ng mundo, kaysa matupad ang nais ng ating bida na tamang kulangot lang.